Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, or CEDAW. Ano ang CEDAW? Ang CEDAW ay isang karaniwang nilalarawan bilang International Deal for Women. Kilala din ito bilang the Women's Convention o ang United Nations Treaty for the Rights of Women. Ito ang kauna-unahan at tanging international na kasunduan na komprehensibong tumatalakay sa karapatan ng kababaihan. Hindi lamang sa sibil at politikal na larangan kundi gayon din aspetong kultural, pang-ekonomiya, panlipunan at pamilya. Inaprubahan ng United Nations General Assembly ang CEDAW noong Disyembre 18, 1979 noong UN Decade for Women. Pumirma ang Pilipinas sa CEDAW noong Hulyo 15, 1980 at tinatipika ito noong Agosto 5, 1981. Kasunod sa Convention of the Rights of the Child, ang CEDAW ang pangalawang kasunduan na may pinakamaraming bansang naratipika. Umaabot na sa 180 bansa mula sa 191 na lumagda o state parties noong Marso 2005. Unang ipinatupad ang kasunduan noong Setyembre 3, 1981 o 25 na taon na ang nakakaraan noong 2006. Pero kaunti pa lang ang nakakaalam nito. Paano nilalayo ng CEDAW na wakasan ang diskriminasyon sa kababaihan? Number 1, nilalayo nitong itaguyod ang tunay na pagkakapantay-pantay sa kababaihan. Inaatasan nito ang mga estado na pagdala ng konkreto resulta buhay ng kababaihan. Pangalawa, kasama rito ang prinsipyo ng obligasyon ng estado. Ibig sabihin, may mga responsibilidad ang estado sa kababaihan na kailanman hindi nito maaaring bawiin. Pangatlo, ipinagbawal nito ang lahat ng aksyon o patakarang umaagrabyado sa kababaihan, anumang layunin ng mga ito. Ang ika-4, inatasan nito ang mga state parties na sugpuin ang anumang paglabag sa karapatan ng kababaihan, hindi lamang ng mga institusyon at opisyal sa gobyerno, kundi gayon din ng mga pribadong individual o grupo. At ika-5, kinikilala nito ang kapangyarihan ng kultura at tradisyon sa pagpigil ng karapatan ng babae. At hinahamon nito ang state parties na baguhin ang mga stereotype, kustumbre at mga gawin na nagdidiskrimina sa babae. Ano ang epekto ng pagpirma at pagratipika ng Pilipinas sa CEDAW? Bilang state party sa CEDAW, kinikilala ng Pilipinas na nalaganap pa rin ang diskriminasyon at di pagkakapantay-pantay sa karapatan ng babae. At may tungkulin ang Estado na solusyonan ito. May tungkulin ang state parties na igalang, ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng kababaihan. Ang mga state parties na ito ay inasahang ipawalang bisa ang lahat ng batas at mga nakagawi ang nagdidiskrimina. 317 Sanggunian, CEDAW Primer or UNIFEM CEDAW 2006, Pamprosesong Tanong. Ito ang tatlong state parties. Sang-ayon ka ba sa paglagda ng Pilipinas sa mga probisyon ng CEDAW? Ano ang may tutulong ng CEDAW sa kalagayan ng kababaihan sa mundo? Ipatupad ang lahat ng patakaran para wakasan ang diskriminasyon at maglagay ng mga epektibong mekanismo at sistema kung saan maaaring humingi ng hustisya ang babae sa paglabang ng kanilang karapatan. Ito ang pangalawa. Ang pangatlo, itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang, kondisyon at karampatang aksyon. At ika-4, ito ay ang gumawa ng pambansang ulat kada 4 na taon tungkol sa mga isinagawang hakbang para matupad ang mga tungkulin sa kasunduan. We should respect women and treat them as another human being. Protect the women.